Hello po mga katambay! Muli po, nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong, dito po sa Tambayang Makabayan, komento po ni Kamanong. Ito po, komentohan naman po natin ngayon mga katambay, itong pinag-uusapan sa media, sa malalaking media po. Ito pong gobernador ng Cebu City mga katambay, isang malaking syudad po sa Bisaya, ang Cebu City. Ito po ay talagang, napaka, mainit, na balita sa ating malalaking mainstream media at ganoon din po sa social media na talagang napakalaking, dagok daw, no, sabing napilayan ng malaki. Ang sinasabi po, di umano, pilay na pilay po ang partido po ni dating presidente Duterte ni PRRD mga katambay. Baldado dahil napakalaking boto raw po, di umano, ang nasa Cebu sa kabila ng tumiwalag. Tumiwalag po ang gobernador sa PDP laban ng dating Pangulong Duterte. Ito po, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay ang balita. Kumalas na bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na dating PDP laban si Cebu Governor Gwen Garcia. Sa isinumiting resignation letter ni Garcia kay PDP President at Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez kahapon May 28, effective immediately ang kanyang resignation. Ayon kay Garcia, hindi na nararapat na manatili pa siyang miyembro ng naturang partido dahil sa irreconcilable conflict nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya ring PDP Vice President for the Visayas. Nag-ugat ang gusot ng dalawa matapos mag-file ng complaint si Rama sa Office of the President laban kay Garcia. Kasunod ito ng ginawang pagpapatigil ni Garcia sa konstruksyon ng Cebu Bus Rapid Transit Station sa Osmeña Boulevard noong Pebrero dahil matatabunan umano nito ang fasad ng provincial capital. Ipinaliwanag naman ni Garcia na nais lamang nito na protektahan ang cultural heritage ng Cebu Provincial Capital. No effect at all. For as long as it is not about, walang personalan to. This is just about whether I should continue to stay in a party where the Vice President of the Visayas, suspended Mayor Michael Rama, has instituted an action inimical to myself and my continued service as governor because he has asked for my suspension. Ayon pa sa gobernador, wala pa siyang plano na sumali sa ibang partido. Mananatili umano siya sa kanyang local party na One Cebu. May 2012 nanumpa si Garcia bilang miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino kung saan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kasalukuyang chairman. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Yan mga tambay. Ano pa ba ang may bago pa ba sa mga politiko o sa mga nanunungkulan sa ating bansa mga tambay? Wala na pong bago, di ba? Alam naman po natin, hindi naman ligid sa atin mga katambay, na ito pong mga politiko natin, talagang wala pong permanenteng partido po ito mga katambay. Hindi po tayo pinanganak ngayon lang, o kahapon mga katambay. Napakatagal na po itong sistema ng politics sa ating bansa. Kung sino nakaupo, yun ang sinasamahan po ng mga politiko, mga katambay. Dahil nangyari po kay dating Pangulong Duterte yan, mga katambay, di ba? Siya halos wala po siyang partido. Kakaunti lang po yung partido niya po na PDP laban. Hindi na po ngayon. Nahati na rin po, di ba? Kaya nga po, itinatama po ni Kamanong yung PDP laban ni dating Pangulong Duterte. Hindi na po kanya yon. Ang kanya na po ay PDP na lang, mga katamay. Wala na yung laban, di umano, mga katamay. Kaya po, ano po ang makikita natin, mga katamay, dito po sa sinasabing putok na sa balita? Yung pagkalas dito po sa partido po ng dating Pangulong Duterte na PDP, mga katamay. At ito po ay napakalaking dagok po ba ito sa PDP, mga katamay? Expected na naman yan. Dahil na nakaupo po ngayon ay hindi na si dating Pangulong Duterte, di ba? Si Pangulong Marcos na nakaupo ngayon. Ngayon,
Sa ngayon po, sabi po ng gobernadora ng Cebu, na si Governor Garcia, hindi pa siya, hindi pa siya nakakapili, di umano. Wala pa siyang partidong sinasamahan, di umano ngayon. At walang personalan. Babalik muna siya, sa dati niyang, partido. Yung sinasabing One Cebu yata yun, di umano. Kung hindi nagkakamali si Kamanong, One Cebu. Doon muna siya sa ngayon, mga tambay. Dahil alam po natin nagkakaproblema. Dahil yung sinasabi pong mayor ng Cebu na si Mayor Rama, suspendido rin po, mga tambay. Suspendido rin. At yun po ayon sa balita narinig natin, na isa rin pong kaalyado ni dating Pangulong Duterte, na isa din PDP, mga tambay, suspendido rin. Kaya napakahirap po na patulan pa ng mga Pilipino yung ganitong klaseng parang parang humihingi pa sa atin ng maging concern pa tayo sa mga politiko natin na sila maging proud pa tayo dahil kumalas sila sa dating lang partido. At pinakamaganda yung gagawin nila, mga tambay. Di ba? Na sila sinasabi nga parang kami ang magagaling na politiko. Pag hindi namin nagugustuhan ng partido, napakadali namin kumalas. Dahil nga, laging sinasabi ni Kamanong, komento lang ni Kamanong, ang mga politiko sa atin, ang paboritong prutas, palingping. Palingping. Di ba? Dahil ang mga politiko sa atin, walang paninindigan, di umano. Wala. Hindi po katulad sa ibang bansa. Kahit na Amerika, palibasa ang Amerika, 2 partido lang humiiral doon, di ba? Pag sinabi mong Republican ka, Republican ka lang, mga tambay. Pag sinabing Democrat ka lang. Pero kasi sa ating bansa, napakaraming partido. Kaya po talunan si Juan de la Cruz. Ang ating magagaling na politiko, kung sino malakas at kung sino magbibigay sa kanila ng ganansya, di umano, at maraming proyekto, dun kami sasama, di umano. At kung sino ang nasa kapangyarihan. Di ba? Kaya ibang-iba yung mga sinasabing yung mga demokrasyang bansa, katulad nga ng Amerika, na talagang, dalawa lang parties na umiral. At ibalik tanaw din natin, mga tambay. Wala bang, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, halos di umano, himuri nila si dating Pangulong Duterte. At talagang todo di umano, sip-sip ang ginagawa ng mga politiko sa atin sa dating Pangulong Duterte. At ang Cebu, nilagyan ng napakaraming proyekto po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga nagseselos di umano yung mismong syudad ng dating Pangulong Duterte na naiiwan sa mga proyekto. Naiwan yung mga proyekto nila na hindi natapos. At nagkaroon pa nga raw di umano ng pamumulitika ron dahil yung mga proyekto natenga rin daw di umano yung mga proyekto ng Davao City. Dahil na politika po at hindi raw di umano matatapos. Hindi po katulad dun sa Cebu na pinaulanan ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Kahit may pandemic, nagawa at natapos yung pinakamahabang tulay. Dinaig pa yung tulay na mahaba. Nasa bandang Bisaya rin po yung mga tambay, di ba? Yung pinagtalunan ng dating action star na si Dante Barona. I-comment nyo nga po kung anong lugar yon. San Juanito Bridge po yata yun, mga tambay, di ba? Parang nasa bandang Leyte po ba yun? Itama nyo si Kamanong o nasa Leyte po yun, yung San Juanito Bridge, mga tambay. Dinaig pa ng Cebu na natapos po yung proyekto na yon sa pangunguna po ng dating administrasyon na dati rin po, na kasama at kasapi do sa PDP na ito pong ating gobernador na si Governor Garcia. Partido niya po yun. Sinamahan niya po yun. Kaya po, ganun po talaga ang politika sa ating bansa, mga katambay. Weather lang yan. Sinasabi nga, walang personalan. Kung saan sila maikinabang di umano, doon tayo. Dahil ang politika sa ating bansa, kampi-kampi, mga katambay. Kampi-kampi. Hindi katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, tinanggal niya yung kampi-kampi. Ang ginawa po, kailangan tao, mahihirap,
Kailangan ng tao, proyekto. Proyekto, hindi politiko. Hindi niya tinitingnan ng kulay. Walang kulay politika kay dating Pangulong Duterte. Kahit sino ka pang politiko, hindi mo tinapos yan. Tatapusin ko yan. Kahit hindi mo i-credit sa akin yan, mga tambay. Ganon si dating Pangulong Duterte. Kahit mga proyekto nga hindi natapos, naiwan ni dating Pangulong Pinoy, tinapos niya, ginawa niya. At hindi niya kiniredit sa sarili niya yun. At napakaraming nagawa. Hindi lang sa Cebu ang dating Pangulong Duterte. Sa loob lang ng 2 taon, isang damuka lang nagawa ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Napakarami. At sa loob ng 6 na taon, daan-daang na proyekto ang natapos. Napakaraming natapos. Mga karsada, tulay, airport, eskwelahan. Meron pang yung subway na ginagawa ngayon kasama sa proyekto at nauumpisahan na rin po nung panahon na proyekto niya yung airport na Bulacan Airport, di ba? At napakarami pang mga ginagawang mga LRT, MRT, extension kung saan-saan at binuhay rin po yung mga train na kung saan-saan po papuntang Bicol. Sana lang po pondohan po ng gobyerno yan, mga tama, yung mga naiwan na hindi natapos na proyekto sa panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo. Kasi pagka yan pinulitika at nakurap ang mga pondo ng gobyerno, magbabalik po tayo sa panahon po ni Pinoy at ng mga nauna pa. Puro tenga lahat ng proyekto, puro tenga. Nauubos ang budget, taon-taon kilalaki, trillion, ilang trillion ng budget sa taon, pero nakatenga ang mga proyekto. Hanggang groundbreaking lang ang mangyayari. Groundbreaking lang, mga tambay. Kaya po, proud po tayo, mga tambay. Proud po tayo dahil meron isang gobernador sa Cebu na talagang may political will. May political will po ang gobernador ng Cebu, mga tambay. Hahangaan po yan ng mga Cebuano, mga tambay. Ang Gobernador Garcia na talagang, pagdating sa politika, kahit maraming nagawa ang dating presidente, na dati mong kasama at sinasabing pinagsisipsipan mo, ngayon, hindi na tayo magkasangga. Iba na kasangga ko ngayon dahil iba na nakapwesto. Kaya po, ang masasabi natin sa mga gobernador na mga politiko na katulad ng ganito pong gobernador sa Cebu, kailangan po nating paramihin sila, mga tambay. Kailangan ng bansa ang mga ganitong klaseng politiko, mga tambay. Mga makabayan, may paninindigan, may isang salita ang ganitong mga politiko. At talagang hindi kayo iiwanan sa ere ng mga ganitong politiko. Ipaglalaban ka hanggang sa dulo nito, mga tambay, yung mga ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Hindi ka ilalaglag ng mga ganitong politiko, mga tambay. Talagang bibit-biting ka nito hanggang sa huli. Wag mo lang isasama sa partido. Kasi pagka magkasama na kayo sa partido, doon ka lang niya iiwanan, mga tambay. Doon ka lang niya iiwanan. Kayo po, mga tambay, ano po ang masasabi nyo dito sa mga politiko na alam na natin na napakatagal ng panahon ng politika sa ating bansa ay talunan ng talunan kung sino ang nakaupo. Siya ang magaling na partido. Di ba? Ganun naman po talaga yun. Dahil nangyari po kay dating Pangulong Duterte yan. Wala po siyang kaalyado. Ang sinasabi nga niya lang, sumama na gobernador sa kanya. Yung ate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, yun lang ang kanyang gobernador. Saka yung mga ilan-ilan na nasa Mindanao, dahil yun kasama niya sa kanyang probinsya, mga tama. Ilan-ilan. Pero sa Bisaya, baka nga po pati ang gobernador ng Garcia ay hindi po yan kaalyado noong mga panahon na yon na nangangampanya ang dating Pangulong Duterte. Dahil po, ang nakaupo po noon ay si Pinoy. Di ba? Dahil ngayon, nakikita po natin kung sino nakaupo, doon po pumupunta ang gobernador o di umano ng Cebu. Pero ngayon, i-correct lang natin mga katamay. Hindi pa pumupunta. Erase. Hindi pa pumupunta sa partido ni Pangulong Marcos ang gobernador ng Cebu. Kinorek ni Kamanong. Nasa 1 Cebu pa lang siya sa ngayon, mga tambay. Sa ngayon. Muli po, mga tambay,
Natatawa lang po. Pasensya na po dahil natatawa si Kamanong dahil po sa mga politiko sa ating bansa na ang paboritong prutas, balimbing. Balimbing. At hindi na bago kay Kamanong ang ganitong klaseng politiko sa ating bansa. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok. Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Salamat po sa mga nag-subscribe at naniniwala po sa ating napakalit na channel. Thank you po mga katambay. Muli po si Katambay Manong po, nag-iwan po na, tis-tis lang, makabangon pa muli ang ating bansa. Paalam! Bye-bye!